Ilang taon ka na ngayon? 30, 35, 40 o 45? Well, habang tumatanda ka, mas mabilis din tumatakbo ang oras. Parang kahapon lang 'di ba na fresh graduate ka. Pero ngayon, iniisip mo kung sapat pa ba ang kinikita mong pera para sa mga susunod na taon ng buhay mo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kung titigil ka ba sa trabaho mo bukas, may papasok bang pera sa bank account mo? Kung ang sagot mo ay wala, well, wag ka mag-alala kasi di ka nag-iisa. Ang totoo, majority ng mga middle class sa Pinoy ay isang kahig, isang tuka lang. May sweldo sila pero nauubos din kagad sa mga bayarin. Kaya kapag may nagkasakit sa pamilya, may biglaang emergency o nawalan ng trabaho, wasak agad ang mga plano. Yung inipon nila, naubos. Yung pangarap nila, naglaho. Ang masakit pa dito, karamihan sa atin ay iniisip na normal lang ang ganitong buhay, na ganito na lang talaga ang sistema, na hanggang 60 o 65 years old at minsan pa nga kapag minalas ka, hanggang 70 years old ay kailangan mong kumayod araw-araw para mabuhay. Pero yun nga lang, wala tayong choice kundi magtiis. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi lang ito ang tanging option? Paano kung pwede ka palang magkaroon ng iba't ibang paraan para kumita bukod sa iisang source of income lang? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 income streams na pwedeng simulan ng mga ordinaryong Pinoy para unti-unti silang makalaya sa buhay ng isang kahig, isang tuka at unti-unti na rin makalapit sa pangarap ng maagang pagre-retire. So kung ready ka na, tara simulan na natin. Income stream number 1, active income o primary job. Simulan na natin sa pinaka-obvious pero pinaka-misunderstood. Ang active income ay ang perang kinikita mo kapalit ng oras at effort mo. Ito ang sahod mo bilang empleyado, professional o kahit freelancer na binabayaran per project. Hindi ito masama. Katunayan nga, ito ang foundation ng lahat ng income streams mo. Ang problema lang, dito humihinto ang karamihan. Akala nila na sapat na ang may stable job sila para sa long-term security. Pero ang totoo, kapag tumigil ka sa trabaho, titigil din ang kita mo. Kaya ang tamang mindset dito ay hindi na lang hanggang dito na lang, kundi paano ko ba ito gagamitin bilang puhunan. Ang sweldo mo kasi ay hindi lang dapat panggastos lang, kundi pang build mo ng future income streams mo. Dito ay mag-iipon ka, mag-aaral at mag-experiment. Kasi kung wala kang active income, mahirap magsimula. Pero kung meron ka na, huwag mo itong sayangin ang kinikita mo sa lifestyle inflation. Gamitin mo ito bilang stepping stone at hindi bilang isang finish line. Income stream number 2, side hustle na skill-based. Ito ang paborito ng maraming Pinoy ngayon, ang side hustle. Ito ang extra income na ginagawa mo sa labas ng regular job mo gamit ang skills na natutunan mo. Pwedeng online selling, graphic design, video editing, copywriting, tutoring, virtual assistant, o kahit paggawa ng mga digital products. Ang maganda dito, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Ang initial na puhunan mo dito kadalasan ay ang oras at kaalaman mo. Kung marunong kang mag-Canva, mag-edit ng video, o magsulat, may market para dyan. Kaso sa simula ay maliit lang ang kita. Minsan mapapagod ka pa nga. Minsan mapapaisip ka rin kung worth it pa ba ang ginagawa mo. Pero dito ay matututo ka magbenta ng mga products mo at yung skill na natutunan mo. At kapag lumaki na ang side hustle na ito, pwede mo itong i-systemize. Pwede kang magtaas ng presyo, pwede kang kumuha ng mga clients abroad. Ang side hustle na ito, kapag pinatagal at pinaganda, pwede ito maging full-time income mo sa hinaharap. Income stream number 3, small business na may system. Hindi lahat ay kailangan na maging malaking negosyante kaagad. Minsan sapat na ang small business pero may maayos na sistema. Pwedeng food business, online reselling, dropshipping, printing services, o kahit simpleng sari-sari store na pinaganda ang proseso. Ang mahalaga dito ay hindi ikaw ang gumagawa ng lahat. Kasi kapag ikaw ang nagluluto, nagbebenta at nagbabantay, hindi ito negosyo, kundi ito ay isang trabaho. Ang goal dito ay magkaroon ng sistema na kahit wala ka, ay tumatakbo pa rin ang business mo. Halimbawa, may supplier ka, may tauhan ka na nag-aasikaso ng business mo at may malinaw na proseso. Sa umpisa syempre hands-on ka, pero habang tumatagal, unti-unti mong binabawasan ang oras mo sa operations ng business mo. Marami kasing Pinoy ang natatakot magnegosyo dahil takot sila sa risk. Pero mas risky ang umasa sa isang source of income lang. Ang maliit na negosyo kapag tama ang pagpapatakbo, pwede maging steady cash flow na tatagal ng maraming taon. Income stream number 4, investment sa stocks,
funds at cooperatives. Ang income stream na ito ay madalas iniisip ng mga tao na pangmayaman lang, pero hindi ito totoo. Ang investments ay para sa mga mahaba ang pasensya at marunong maghintay. Sa Pilipinas, pwede kang mag-invest sa mutual funds, index fund, stocks, cooperatives, at government bonds. Hindi mo kailangan maging expert kagad. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Kahit maliit, basta consistent. Kaso keep in mind na ang kita dito ay hindi instant. Hindi ito isang get-rich-quick scheme. Ito ay para sa long-term security. At ang kakampi mo dito ay ang magic ng compounding interest, na habang tumatagal, mas lumalaki ang pera mo kahit hindi mo ito ginagalaw. Ang problema kasi sa maraming Pinoy ay natatakot sa losses kaya hindi sila nagsisimula. Pero alam mo ang mas malaking loss? Ang hindi pag-i-invest kahit kailan. At kung maaga ka magsisimula, mas maaga ka rin magkakaroon ng financial breathing room para sa pagtaas at pagbaba ng market. Isipin mo na lang na ang investing ay parang pagtatanim. Hindi mo nakikita kagad ang bunga, pero kapag dumating na ang oras, masasabi mo na sulit ang paghihintay mo. Income stream number 5, real estate o rental income. Isa ito sa mga pinakapangarap ng maraming Pilipino, ang magkaroon ng sariling property na may nagrerenta. Hindi ito madali, pero posible ito. Pwede ka magsimula muna sa maliit. Isang room for rent, bed space, maliit na apartment unit, o kahit lupa na pinaparentahan mo. Ang kagandahan sa real estate ay may dalawang potential income ito. May cash flow ka mula sa nagrerenta at asset na tumataas ang value over time. Oo, kailangan nito ng puhunan at kailangan din ito ng mahabang pasensya. At tandaan, kailangan din ito ng maintenance. May mga tenants kasi na pasaway. Pero kapag maayos ang sistema mo, sobrang laking tulong nito para sa retirement mo. Maraming Pinoy ang umaabot sa kanilang senior years na ang tanging income lamang ay mula sa renta. At ang maganda pa dito, pwede mo itong ipamana. Pero tandaan mo, ang real estate ay hindi para sa lahat. Pero kung kaya mo, isa ito sa mga pinakasolid na income stream para sa long-term growth mo at sa retirement mo. Income stream number 6, digital assets at content creation. Ito ang isa sa mga pinakamodernong income stream na hindi na siguro mawawala. Ang digital assets ay tulad ng YouTube channel, Facebook page, TikTok, blog at online courses. Sa simula ay parang wala kang kinikita dito. Magpo-post ka na magpo-post, mag-e-edit ka na mag-e-edit, mag-iisip ka ng content, tapos 10 views lang ang makukuha mo. Nakaka-frustrate, di ba? Pero ito ang klase ng income stream na unti-unting lumalaki sa paglipas ng panahon. Isipin mo na lang yung isang video mo ay pwedeng kumita ng paulit-ulit. Yung post na ginawa mo lang isang beses ay pwedeng magdala sa iyo ng maraming audience sa business mo. At ang course na ginawa mo last year pa ay pwede mo pa uling ibenta next year sa maraming tao. Hindi mo naman kailangan na maging sikat kagad. Ang kailangan mo lang ay maging consistent at may value yung content mo. Maraming Pinoy ngayon ang kumikita sa content creation habang nasa bahay lang. Hindi ito madali pero scalable ito. At kapag gumana na ito, pwedeng ito ang maging pinaka-liberating na income stream na ginawa mo. Income stream number 7, passive or semi-passive income systems. Ito ang pinakahuling goal, ang passive income o mas realistic na semi-passive income. Ito ang income na hindi mo na kailangan tutukan araw-araw para gumana. Halimbawa, automated online business, royalties galing sa kantang ginawa mo, franchising, dividend-paying investments, o systemized services. Pero take note, hindi ito nagsisimula bilang passive income kagad. Lahat ito ay kailangan ng effort sa umpisa. Pero kapag na-establish mo na ang system, bumababa na ang oras na kailangan mo para paganahin ang system na ito. Dito pumapasok ang tunay na freedom. Hindi naman ibig sabihin na wala ka nang gagawin, pero may choice ka na. May choice ka kung magtatrabaho ka, magpapahinga, o magpo-focus muna sa pamilya mo. Ang passive income ang maglalapit sa iyo sa maagang pagre-retire. Hindi dahil sa ayaw mong magtrabaho, kundi dahil hindi ka na obligado kasi may system ka ng ginawa na kumikita para sa iyo. At kung napansin mo, wala ni isang income stream dito ang magic. Walang shortcut, walang instant yaman. Ang totoong magpapayaman sa iyo ay ang tamang diskarte at tuloy-tuloy na consistency. Hindi mo naman kailangan na gawin ang 7 kagad kasi hindi naman ito paunahan. Pumili ka lang ng isa o dalawa, then simulan mo kahit maliit muna. Palakihin mo ito habang natututo ka at kapag stable ka na, saka mo na lang dagdagan ulit. Ang tanong ngayon ay hindi kung kaya mo dahil alam ko naman na kaya mo talaga. Ang mas mahalagang tanong ay kailan ka magsisimula kasi habang naghihintay ka, tuloy-tuloy lang ang takbo ng oras. At habang umaasa ka sa iisang income,
iisang pinto lang din ang bukas para sa future mo. Kaya kung gusto mo maaga mag-retire, hindi sapat yung puro pangarap lang. Kailangan mo ng action. Simulan mong baguhin ang takbo ng pera sa buhay mo ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong i-skip ang mga simpleng bagay na makakatulong din sa channel na ito. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe, at i-on mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na upload. So ikaw ba, alin sa mga income stream na ito ang gusto mong simulan ngayon? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.